106.7 Energy FM. Same pero iba. Hello everybody. Oras natin 1:28 na. Hello, kumusta sa mga ngayon palang kakain at sa mga hindi pa kumakain talaga at sa mga fasting dyan na nag-diet. Sige, push natin yan. Talagang kaya mong labanan ngayong December, ha? Diba maraming natigil ngayon sa ganyan kasi syempre wala mo ng diet kasi marami ng mga handaan sa loob ng bahay. Marami ng masasarap na salad na nakaimpok dyan sa freezer ninyo, diba? Actually, ngayon pa lang yung iba punong-puno na po yung ref. Naka-ready na yung mga parang advance kayo, ha? Di ba may mga gano'n naka-ready na? Pero meron din naman na akala mo yung lalagyan ng ice cream yung laman, salad yung laman, pero pagbukas mo, isda ang laman. Wow! Aminin! Ganyan kayo. Sayang din naman kasi talaga. Alam mo tayo mga Pilipino, matitipid talaga kasi tayo. Tsaka mahilig tayo mag-recycle ng mga bagay-bagay. Kahit sa love life, mahilig ka din mag-recycle, di ba? Alam mo yun, tapos na, ibabalik mo pa. Oh. Yung mga nang iwan sa yung tao, ibabalik mo pa ulit. Sige, recycle pa more. Di ba? Kahit anong gawin mo, recycle pa rin yan. Hindi pa rin yan brand new. Oh. Ang sakit naman naman. Oo. Sinasabi lang naman natin, lalagyan na ng mga salad, di ba? Saan tayo napunta? Yung totoo. Wow! But anyways, happy Tuesday mga pangga. Kapiling mo na naman po ngayon ang nag-iisang chicks ng radyo. Ako yon, si Gandang Kara. Kumusta naman ang araw mo today? Alam mo, kahapon medyo nag-aambon. Iba na naman, no? Well, expected naman na yan na malamig pag December, umaambon, minsan kukulimlim, minsan konting araw, tapos babalik ulit sa kulimlim, diba? So masanay ka na. Kaya alagaan pa rin natin ang ating mga katawan. At anong dapat gawin? Mag-MX3 Plus with L-Carnitine and CoQ10, yo! Oo, diba? Kasi nagtataglay po ito ng alpha mangosteen, beta mangosteen, gamma mangosteen. Ito yung mga nakakatulong at hindi nakakasama sa ating pangangatawan at kalusugan. At kaya po siya tinawag na plus kasi meron siyang dagdag na benefits ng CoQ10 at L-Carnitine. Ang coenzyme Q10 naman ay uri ng supplement na kailangan ng katawan natin lalo na at nagkakaedad. Tulong po yan para sa malakas na heart muscle fiber. Ang L-Carnitine naman ay uri ng protina na tumutulong sa maayos na metabolism or panunaw. For any inquiries, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. Ayon, diba? So alam mo na, dapat mong gawin, mag-ingat sa ating pangangatawan kasi ngayong December ay uso po ang sakit at surprisingly parang dumadami daw yung bilang ng mga nagkaka-COVID. Kaya mag-ingat pa rin kayong lahat. Alam nyo, diba, yung mask hindi naman kawalan kung isusuot natin. So mag-mask tayo para hindi tayo mahawa or makahawa. Ayan. Kasi it's still a virus. Kahit sabihin mo halimbawa negative ka pero kung alam mo na, aware ka sa sarili mo na may sipon ka, mag-mask ka na para hindi ka pa makahawa ng sipon kasi usong-uso din po yan sa ngayon, okay? Kakasad na naman pero ganun talaga ang mundo, paikot-ikot na yung mga nangyayari sa atin kaya ingat-ingat na lang po talaga tayong lahat. Okay? At dahil dyan, live na po tayo on Facebook. Kaya naman, ako pumunta ka sa live natin, hanapin mo lang Energy FM 106.7 and please like and share. Like, share. Itigil muna ang kakachismis dyan. Diba? Tama na muna ang mga celebrity na mga nag-break ngayong taon. Nagbe-break nga daw lahat, di maintindihan. Bakit nga ba? Ano bang meron sa sumpa ng ng 2023, no? Sana sa 2024 lahat naman magkakaayos. Ayan, i-wish natin yan. Diba? Kung ngayon yung taon ng mga break-up, sana next year taon ng reconciliation. Ay, diba? Perfect yun. Maraming magkakagusto nun, diba?
O, alam nyo na ha, ngayon pa lang. Tanggalin nyo na yung mga galit sa katawan ninyo, yung mga kung ano-anong nararamdaman ninyo. It's better na magkaroon tayo ng maayos na relationship sa mga tao sa paligid natin kaysa magkaroon tayo ng mga kaaway. Yan, di ba? Bagay doon sa akin yung, thank you po. Bagay doon sa akin yung salamin. Thank you. Maraming salamat po. Oo. Thank you so much. Luminaw na ang lahat. O, charot. Kasi may post ako dyan, di ba? Thank you po, Kulian Optical. And anyway, sagad daw ang sumpa ngayon 2023. Oo nga, sagad-sagad daw. So, abangan nyo, baka mamaya marami pang celebrity. Wag naman sana, di ba? Siyempre, minsan yun na lang yung inaay natin. Halimbawa, single tayo, tas wala tayong forever. Di ba? Tas may mga inaay tayong celebrity na buti pa sila ganyan. At least parang feeling natin, involved na rin tayo, tsaka kasama tayo sa love life nila. Kaya, ayun, sana, i-wish natin na maging okay ang lahat. Lalo na sa may mga pinagdadaanan, di ba? Ay, pabati naman daw kay Yvonne Bella Irena na nasa Mandaluyong. Lagi siya nakikinig. Ay, maraming salamat. Sabi ni Vin Vitug. Hello po dyan kay Yvonne Bella. Hi! Hello. At salamat din. Hello pala sa lahat ng mga bisita natin today. May bisita natin. Kasi sabi ko, last day ko na ngayon eh. Hindi ako sure. Kasi wala pa yung visa. So, abangan na lang natin. Pag wala ako bukas, alam nyo na. Pero pag nandito ako bukas, alam nyo na din ulit. Walang dumating. Diba? Pero yun nga, papaalam pa rin ako na mas maaga para in case man, diba? So, thank you. Kasi January na ako magbabalik. Matagal-tagal din akong babalik. Mga second week pa ng January. So, alam nyo yun, maraming magaganap, maraming abang-abang na lang kayo sa mga vlogs ko. Abangan niyo yung Dubai vlog ko kasi may isa pa akong upload ng Dubai na i-upload later at saka yung Hong Kong din, abangan niyo yan. So, at least habang wala ako, doon niyo muna ako mapapanood. Diba? Hello sa mga bisita natin today and KJ Moms, Team Friday. Hello kay Mami Vanji, Mami Olet, Mami Vicky, Mami Elisa, Mami Mary, Mami MC, Ate Doyat, Ate Yoli, Mami Red Lips, Mami Evelyn, Mami Lorna, Katilo, Mami Veron, Ate Melody and Kay Rosales and Lourdes Reyes. Ayan, hello po sa inyo dyan. Happy listening, happy viewing. At sa lahat of course na mga nakatutok dito sa ating live, please like and share this live video. But anyways, eto na nga. Ituloy na natin ang ating usapan ngayong araw na ito. Of course, ang inaabangan nyo dito lang yan sa Sincerely, Kara. Magkaroon ng anak ay isang blessing. Kahit ano pa ang mangyari, paano ito nabuo, it's always a blessing. Pero paano nga kaya kung ang tagal mo nang hinihintay na magkaroon ng anak, pero until now, hindi pa ito dumarating? Ano nga ba ang gagawin mo? Pag yung asawa mo inip na at gusto nang makabuo ng family. Ito ang story ni Maris. 33 years old at 5 years nang kasal sa kanyang asawa, pero until now ay wala pa rin silang anak. Nakaka-pressure din kasi hinihintay ng both family kung kailan ba. At kahit yung asawa niya nagtatanong na rin sa kanya. Pero until now, ay wala pa rin. So iniisip niya, maghihintay lang tayo. Total, magkasama naman tayo. Kontento tayo sa isa't isa. Kung magka-baby man, blessing na lang yung nadagdag sa buhay natin. But one night, bigla niyang tinignan yung cellphone ng asawa niya. At nagulat siya na meron nag-send ng picture ng baby sa asawa niya. Natuklasan niya na nagkaanak na pala sa iba ang asawa niya. Hindi na nakapaghintay sa kanya. At pinatawad naman niya ang asawa niya.
Kaso nga lang, hindi niya na maintindihan ang nararamdaman niya sa ngayon. Kasi nalulungkot siya at nasasaktan. Kahit na napatawad na niya, masakit pa rin sa puso niya. Dahil kung minsan hindi na umuuwi sa bahay yung asawa niya. At madalas ang kasama na ay yung anak. Hindi niya na alam kung saan siya lulugar. Ano nga ba ang dapat gawin ni Maris? Ipaglaban pa rin ang bubuuin nilang pamilya? O i-let go na lang ang asawa niya para sa iba? Let's hear it straight from the heart of our sender for today. Dear DJ Kara, ako po si Maris, 33 years old at 5 taon na po akong kasal sa asawa ko na si George. Pero wala pa po kaming anak. Tinatanong na po kami ng both sides ng pamilya kung kailan namin balak magkaanak. Tinatanong ko na rin po si George kung anong opinion niya dahil nape-pressure na rin po ako na magkakaanak kami. Dahil baka nalulungkot na rin siya. Pero nagkasundo naman po kami na we will take our time. Akala ko po nung una maayos po kami. Nagkakaintindihan kaming mag-asawa at kontento. Yun po ang akala ko. Isang gabi, ewan ko po ba, kinutuban po ako bigla na i-check yung phone niya. Hindi naman po ako usually ganito dahil may tiwala nga po ako sa kanya. Pero binuksan ko po ang phone niya at doon ko nakita ang malalaking transaction niya sa GCash. Nakita ko rin po sa Telegram na may babae pong nagsisend sa kanya ng pictures ng baby. Doon ko po na-realize na sa ibang babae na po pala niya tinutupad ang pangarap naming mag-asawa. Hindi ko po agad sinabi sa kanya na alam ko nang may anak siya sa labas. Sa totoo lang po, natatakot ako na sabihin kay George kasi baka ito na lang yung hinihintay niya para magkahiwalay kami. Ilang buwan na po ang nakalipas hanggang sa siya na po ang kusang umamin na nagkaanak po siya sa iba. Lasing daw po siya at hindi naman daw po niya mahal ang babae. Sadyang nagsusustento lang siya sa bata dahil anak niya po yun at dugo at laman niya yun. Sa totoo lang nakita ko po sa mukha niya kung gaano niya kamahal yung anak niya. DJ Kara, hinahayaan ko na lang yun nangyari kasi alam kong matagal na niyang gusto magkaanak. Hindi ako nagalit sa kanya. Inintindi ko yung sitwasyon kahit mahirap. Pinatawad ko po siya, DJ Kara. Naging maayos po kaming mag-asawa. Nagpapaalam po siya kapag pupuntahan niya ang anak niya at nilihim po namin sa mga pamilya namin dahil alam naming hindi siya mapapatawad ng mga magulang ko. Minsan nga po hindi na siya umuuwi sa bahay at madalas yung anak niya na sa labas ang palagi naming pinag-uusapan. Pinatawad ko po siya pero hindi ko na po alam ang mararamdaman ko. DJ Kara, ano pong maipapayo niyo sa akin? Mahal na mahal ko po ang asawa ko pero naaawa na po ako sa sarili ko. Mahal ko ang asawa ko pero naaawa ako sa sarili ko. It's a good thing na ine-entertain mo yung feelings mo. 'Di ba? Kasi paano ka nga naman? Well, basahin muna natin ang mga comments dito sa ating comment section. You can drop down your comments sa ating Facebook fan page. Live pa rin po tayo ngayon. Hanapin nyo lang po Energy FM 106.7. At ano nga ba ang masasabi nyo sa story ni Maris na natuklasan na yung asawa niya ay nagkaanak na sa iba. At hindi naman daw mahal ng asawa niya, nalasing lang. Kaso nga lang, parang kahati niya na yung bata ngayon sa buhay niya. Sabi dito, betrayal is one thing but forgiveness is something. Having a baby with another girl is a big no. Let go of him and love yourself. Sabi ni Ate Arlene, wow, love yourself. Yan yung minsan kadalasan na hindi natin magawa sa sarili natin. Kaya kailangan tayong i-remind na mahalin mo ang sarili mo. Ang sakit naman yan, kawawa naman yung bata, walang alam sa mga nangyari. O again, sabi niya, love yourself, ate. Sabi ni Sheila, kahit sino masasaktan ka talaga lalo na nagkaanak na siya sa iba. Kung kaya mong i-let go mo na.
Kung hindi, edi magtiis ka. Pero kung gusto mo ng peace of mind, let go mo na. Para hindi ka na magsisi sa huli. Baka hindi talaga siya para sa'yo. Magkaanak. Huwag kang maniwala na hindi niya alam. Alam niya yon, pero sana matauhan siya sa ginagawa niya. Kung ako, i-let go mo na siya. Kasi pinatawad mo naman na siya eh. Pero ikaw pa rin ang magde-decide niyan. Sabi ni Ate Vilma. Kumbaga enough na daw yung forgiveness. Mag-isip-isip ka na daw. Napakasakit na nangyari sa'yo, Maris. Kung talagang mahal ka ng asawa mo, hindi niya yan kailangan gawin. Ikaw ang asawa niya at kasama sa buhay. Madaling magpatawad ka so hindi pa rin mawawala yung hinala mo or pag-iisip sa mga ginawa sa'yo. Palayain mo na siya. At paano? At mag-isip-isip ka na. Sabi ni Rhea. Sobrang sakit pag lolokohin tayo ng partner natin, lalo na kapag nagkaanak pa sa iba. Kung naaawa ka sa sarili mo, iwan mo na ang asawa mo para hindi ka na masaktan pa. Sabi ni Rovicel. Ang dami nagagalit sa comment section natin. Ang bait mo naman, Maris. Hindi sapat na dahilan na lasing kaya nagawa yun ng asawa mo. Hiwalayan mo na. Lalo na't nagsisinungaling kayo sa magulang nyo. Aba, walang sikretong hindi nabubunyag. Palayain mo na ang sarili mo sa pain. Sabi naman ni Ana May, palayain mo na raw ang sarili mo sa sakit. It's hard to accept but let him go. Kasi hindi kanya priority. Aww, sakit nun. Hindi kanya priority. Ay, nako, eto pa. Sabi dito, when love is bigger, forgiveness and understanding follows. Sabi naman ni Peters Meng. Ang hirap naman po, mahirap po talagang magtiwala, sabi ni Cheryl. Sabi pa dito, ate, unahin mo muna ang sarili mo. Kung hindi na kaya, bitaw na. Sabi ni Jeng. Grabe yun. Kung hindi mo na kaya, ano nga ba ang dapat gawin? Pag hindi mo na kaya, bitaw na. Kasi lagi mo ring isipin ang welfare mo. Hindi welfare lang ng taong mahal mo. Actually, inuna mo na yung welfare niya eh. Kasi nung moment na pinatawad mo siya na nagkaanak siya sa iba, malaking sampal na yon sa'yo. Malaking sampal na yon sa pagsasama niyong dalawa. Pero inuna mo siya. And as time goes by, nasasaktan ka pa rin. At masasaktan ka kung hindi niyo maaayos yan. Kasi yung batang yan, lalaki ng lalaki. Balang araw, mag-aaral, magsasalita, pupuntahan niya, makakasama niya. At kung mag-asawa kayo, eventually, magiging part ka na rin nun. So, tanungin mo yung sarili mo, kaya mo ba? Kaya mo bang makita yung bata? Kaya mo bang tanggapin yung bata? Kaya mo bang tanggapin kapag nagpapaalam siya at kasama niya yung bata? Kaya mo ba lahat? Kung kaya mo, then go. Kung ganun ka lalim ang pagmamahal mo sa kanya at ganun ka lalim ang understanding mo sa kanya, dapat ready ka. Kaya ask yourself, kaya mo ba? Kasi tuloy-tuloy yan hanggang sa lumaki. Hindi na yan maibabalik sa sinapupunan. Nagkasala na yung asawa mo, hindi na maibabalik yung bata sa tiyan. Lalaki at lalaki yan and you have to deal with it. So kung kaya mo, go. Pero kung hindi mo kaya, tama na. Kasi masakit yun eh. Nagbunga yung cheating na ginawa sa'yo ng asawa mo. Imagine nagsumpaan kayo together na magbibuild ng family. Pero yung sumpang yun, sinira niya. Nagbuild siya ng family sa iba. Kasi ang pagkakaroon ng anak ay isang family. Kahit sabihin niya hindi niya mahal yung babae o mahal niya kung ano man, kung paano nabuo, nag-build siya ng ibang family. And you allowed it. Kasi pinatawad mo siya. In life, pain is inevitable. Mental, emotional, physical. Di ba ang hirap, no? Pero nasa sa atin kasi kung paano natin dadalhin yung pain na yun. Are you willing to forgive?
If you are willing to forgive, i-embrace mo ng buo. Kausapin mo siya. Anong time ka aalis? Anong time ka uuwi? Anong priorities mo? Paano ako? Anong plano natin? Ganon pag nagpapatawad. Dapat willing kang i-embrace lahat. Or else, kung hindi mo talaga kayang magpatawad pa, then step back. Think all over again. Is it good for you? Is it good for the both of you? Kung hindi mo na kaya yung pain, and then isipin mo na yung sarili mo. Embrace the pain and release it. Huwag lang puro embrace. I-release mo pag hindi na kaya. Paano marirelease yun? Ikaw ang makakasagot nun. Kung kaya mo o hindi mo na kaya. Pain is a part of life and the challenge is to break through it. Sincerely,